Magandang araw mga kalapatids, Kuya Toy Bits na naman para magbigay ng update. Napakahaba pong bakante po natin na hindi nakapag-update. Kasi nga po, noong nakaraan buwan at saka itong may very busy po tayo. Halos hindi na po natin ganong basta mapakain, malinis ang kulungan. Ang mga alaga natin, marami po tayong ginagawang mga ibang gawain dito po sa probinsya, mga kalapatids. Pero hindi pa rin natin nakakalimutan na pagtuunan ng pansin itong mga kalapate. Kasi nga, alam nyo naman, yan ang hilig natin, yan ang passion natin. Kaya hindi sila pwede na hindi magkaroon ng oras para kay Kuya Toy Bits. Pero pagpasensyaan nyo na po, talagang napakahaba po ng bakante. Kaya dun sa mga nagtatanong kung bakit hindi na po tayo nag-update, pagpasensyaan nyo na po. At masyado po tayong naging busy itong mga nakaraan araw. So ito po, papakita ko po sa inyo yung mga kalapati po natin na binraid at saka yung mga pinag-pair po natin. Nag-pairing na po tayo ng mga Japan pigeon natin, yung mga direct po na mga itlog na napisa dito sa Pilipinas, yung mga island born, pinagparis-paris na po natin. At good news po, meron na pong isang pair na ng itlog. Halos 10 days ko na pong pinagsama, meron na pong ng itlog. Kaya papakita ko po sa inyo, papasilip ko po sa inyo yung mga dati ko pong kalapate na kukuhanan ko po ng isasali po rito sa local namin dito sa probinsya. In-invite naman po nila ako na sumali. Kahit sasali, meron na rin po tayong entry ng mga dati ko po mga kalapati rito sa probinsya, yung mga naiwan ko po mga kalapati at yung mga natira na mga dati po nating kalapati. So ito, papakita ko po sa inyo yung mga dati kong kalapati at saka itong mga island born na kinuha ko po sa Manila. Yung napisa po doon ng mga itlog at saka yung mga dala ko pong itlog na mismong binitbit ko na pauwi, papakita ko rin po sa inyo. So ito po, tingnan po natin, samahan niyo po si Kuya Toy Bits para pakita ko po sa inyo itong mga kalapati ko dito sa probinsya. So ito po mga kalapatids, yung mga kalapati ko na naiwan po dito sa probinsya. Second class na po nila to. Ayan o. Very healthy pa rin yung kanilang mga anak sa second class nila. Pero hanggang second class lang po yun. Hindi ako maggagawa ng flyer na masyado marami. Saka ayaw ko rin pumalaspag to mga dati kong kalapati. Ang tagal ko pong kinondisyon to. Halos maglilimang buwan na po ata tayo rito sa Pilipinas. Pang second class pa lang nila to. Makita nyo na po, yung mga breeder, very healthy pa rin. Hindi sila ganon nagdugon. Magmula nung nag-first class at saka second class, okay pa rin po yung kanilang katawan. Saka hindi ko po itutuloy sa second class kung nangayayat. Halos lahat ng itinuloy ko yung mga hindi nagbagong katawan. Tignan nyo naman po yung mga nagiging anak nila. Very healthy. Ang lalaki ng katawan, halos parehas din ng first class. Ayan o. Ayan. So second class na po to ng ating gagawin flyer. At papakita ko rin po sa inyo yung mga first class. Ito, second class din. Yung kak, yan nagbabantay ngayon sa kanilang anak, yung kak. Ito, bulag to. Wala, sira yung isang mata. Pero tingnan niya anak niya. Okay pa rin, no? Second class. Pantay na pantay ang laki rin. Uy, napakan na. Masungit to mga to. Yan, ang ating mga gagawin flyer. Hindi po Japan to, mga local. Mga dati kong kalapate. Yan, no? Yung mga bigay sa akin nung pinsan ko na lumalaro ng MMFC. Yan o. Yun naman ang mga pasisiw ni Kuya Toy Bits. Bukas pa siguro pwedeng singsingan yan.
Local ring, ang ano yung club ring, ang ilalagay po natin dyan. Lahat yan, ililipad natin. Kung matuturuan natin, oh, yan oh. Pares niya. Tapang oh. Talagang pag matapang, ibig sabihin magaling po mag-alaga. Tinoprotektahan niya po yung anak niya. Oh. Ganda, siguro isang puti, isang blue bar na naman to mga kalapatids. Yan, ganyan magpasisiw si Kuya Toybi. Sabi nga nung mga nagdulok visit sa akin, ano raw ang ginagawa ko kung bakit very healthy yung mga nagiging anak na mga kalapati ko. Siyempre, continuous vitamin po yung mga breeder natin nung sila'y nagdidimdim at bago mangitlog. Bagamat second clutch po sila, pero duman pa rin po ulit sila sa deworm. Back to ulit po. Kung ano yung ginawa mo nung una, nag-deworm ka, nag-flushing ka, ganun din po yung sa second clutch. Pag walay nung anak, deworm uli, tapos flushing uli. Yan, deworming and flushing. Tapos paligo. Tapos konting pahinga, palipad rin dun sa malaking kulungan para maarawan. Tapos ibalik uli rito sa breeding cage. Yan. Pag itlog nila, makikita nyo, ganyan ang magiging resulta. Yan. So, tip lang po ni Kuya Toy Puchon, yung sarili ko pong pamamaraan sa pagkakalapati, kagaya po ng mga ginagawa ko po doon kay Mr. Hideo Yunin nung nandun pa tayo sa Japan. Kaya, the same din. Kung anong ginagawa natin doon, ganun din po rito. So, ito po, hindi pa napipisa. Ayan o. Malapit na yan. Pare silang blue bar. Mga old bird ni Kuya Toy Beats, mga old line na galing sa player ng NMFC na pinsan ko po. Saka yung kay Mr. Jason Toquero na binigay po sa atin. Ito naman po, papasilip po sa inyo yung mga Jansen, pure Jansen natin na bloodline na pinag-pair. Yan, pair na sila oh. Yan, pares blue bar. Na medyo may pencil yung isa. Yung kak, kasi yung kak, ito maliit siya. Na kak, kasi nga po yan, kaya maliliit sila. Mga pangatlong balik po sa magulang. So, very pure po yung kanilang mga bloodline. Ngayon, pure sila uli. Pero hindi po magkapatid. Basta magpares lang pong bloodline. 019 po yan. Bloodline. Mga anak ni, ano yan, mga anak ni, linyada ni 019, anak ni 319. Yan. Ito rin po is Jansen. Yan, paggalawin natin yung lalaki para makita nyo. Yan o. Nagpe-pencil. Ganyan po yung original 019. Nagpe-pencil. Kung nga hindi naman natin masisi yung nag-alaga nung sila'y napisa dito sa Pilipinas, medyo hindi naging maganda yung kanilang mga height, ang katawan. At least sana pag nanganak sila, mabago ko. Maging malaking katawan ng mga magiging anak nila at magiging magandang itsura. Ito naman po ang Gordon, Morris Gordon yan. Meron na po tayong papisang paitlog na Morris Gordon na pure. Ayan yung lalaki oh. Ito yung babae. Yan. Yung black na Morris Gordon. Buti na lang meron, maswerte tayo, may mga nabuhay na dyan sa itlog na mga pinapadala natin at na napisa dun sa mga trusted na mga pinagpadalan ko ng itlog na mga kaibigan po natin. Ito yung Josephine line naman to na Morris Gordon. Kung sakali may swerte at mag-aanak po ito po ang first class sila. Ayan. Ayan sila oh. Grabe oh. Ganda oh. Ayan ang mga Josephine line ni Mr. Hideo Yunin na Morris Gordon. Ayan, dalawang pair. Meron pa po mga kumpiner dun sa taas. Grabe yung condition nito.
Inabot ata ng 4 na buwan kong kinukondisyon. Ito naman po yung signature bloodline ni Mr. Redeunin na auto winner. Yan. Ito, kung hindi nyo man kakilala to, pero para sabihin ko po sa inyo, galing din po sa Jansen family po ito, at saka yung winning bloodline na Hafner. Old line, Hafner. Ang cross nito. Parehas silang auto winner. Meron pa po tayong isang pair dun sa taas. Ang maswerteng nandito po sa atin, 2 pair na auto winner, 3 pair na Morris Gordon, 3 pair na Jansen, at saka 2 pair uli ng Louis Opel. Ito po ang ating Louis Opel. Yan, isang white light na blue bar at saka isang blue bar. Galing po sa linyada ni Old Slate po ito. Kung isa-search nyo po kung sino si Old Slate, doon po galing ang kanilang bloodline. Si Mr. Redeunin po ang unang nagdala ng Louis Opel bloodline sa Japan. Siya ang nag-introduce. Ngayon, sumisikat sa Japan ang mga Louis Opel. Yan, ang Louis Opel natin. Meron pa tayo dun sa taas. Bali, 2 pair sa mga napatanda na island born. At meron pa tayong mga sumusunod na mga bata. So, tignan po natin, nasa taas. Ito, may mga pahabol ako sa local. Yan, yung mga, ito naman po yung sila yung naging sitter ng mga itlog dun sa mga napadala kong itlog. Pero nung time na hindi ako nakapagpadala ng itlog, sinabi ng kaibigan ko na paanakin niya at ililipad niya. Ang ganda naging resulta, dumudulo yung mga naging anak nitong mga sitter lang natin. So ngayon, nandito sila sa probinsya, kukuhanan ko naman sila ng magiging flyer. Yan. Tapos pag nakapahinga sila, pag itlog ng second clutch ng ating mga Japan, sila naman po ang magsisiter ulit. Para hindi ganong malaspag ang ating mga Japan line. So, akit po tayo sa taas. Papakita ko po sa inyo yung ating mga ibang kalapatiran. Yan. Unti-unti lang pong napapagawa itong ating loop. Marami pa po tayo nire-repair. Ito naman po yung itlog na dala po ni Kuya Toybis mismo nung siya umuwi rito sa Pilipinas. Ito, ang hindi kasali rito na napisa rito sa mga to is 2 binigay nung PSA player na barkada ko, yung nagpapisa, yung 2 napilay sa 2 nagpapisa ng mga itlog, at saka isang stock bird. Yan, pero mga iba puro Japan na. Yan, hindi mabuti, andyan po sila. May mga color coding na po yan kung anong bloodline nila. Yan, kagaya niyan, Josephine line, naka color coding siya ng black, so Morris Gordon siya. Ito naman pong Gracel, Mr. Nakamura bloodline niya. Marami rin pong naiuwing mga itlog na Mr. Nakamura, si Kuya Toybits. Yung amo ko na puro one loop race ang sinasalihan. Yan, Josephine Lai. Ito, Nakamura. Basta red and white band, Mr. Nakamura. Tsaka pansinin nyo po, ang kinuhanan ko kasi na itlog, yung humingi ako ng itlog kay Mr. Nakamura. More on doon ako kumuha sa mga ano niya, yung mga brown, at saka doon sa may buhok sa paa. Kasi yun yung huling na inang box na nanalo sa one loop race
Ang ano niya, karakteristik niya, nagbubuhok siya sa paa. May balahibo sa paa. Yan. Meron tayo niyan. Kasi magandang lipad. Mabilis po ang ginawang lipad po noon. Kalapating yun nung inunbox namin ni Mr. Nakamura. Kaya sabi ko sa kanya, meron na rin daw dalawa. Ay isa na una. Tapos yung winner na naman na isa. Kaya sabi ko, hingi ako itlog yung week sa Pilipinas. So nandyan siya. Nandyan sila. Yung may mga buhok sa paa. I-introduce ko po yung bloodline na yan. Pagka naparami ko po at na-testing ko na po sa local. Introduce ko po sa inyo. So nandito po naman yung mga ibang pinagpapahinga ko na mga naging sitter. At saka yung ating mga Japan na mga hindi ko pa pinipir. Ito. Yan, very special po sa akin to. Ito po ay Jansen 019 bloodline. Yan. Throwback po itong dalawang to. Naglabas na may puti-puti. Papakita ko po sa inyo na sa collection magazine ni Mr. Nakamura. Meron siyang winning na kamukhang-kamukha po nito. Yan. Tapos ito, naglalabas din siya na may puti-puti. So, silang dalawang pinag-pair ko. Ang ganda po nito isa, oh. Papakita ko po sa inyo yung original na picture, yung original ng naging bloodline nito na napanalo ni Mr. Hideo Nin. Ayan. Basta may puti-puti lumabas. Yan, billing niya rin sa akin yan. Mayroon daw siya napag-champion na may ganyan. Kaya silang dalawang pinagpares ko. Maswerte tayo, nakakuha tayo ng ganyan. Nagkaroon tayo dito sa Japan, ay sa Pilipinas. Yan, direct itlog pong galing Pilipinas yan, ha. Ganda, oh. Talagang special sa akin itong pairing na to. Kita nyo yung kala nyo, hen. Yan, oh. Mukhang hen. Meron pa naiwan niyang kapatid. Nandun sa kaibigan ko na nagpapisa. Tawag niya sa akin, may naiwan daw na isa. Ito naman, Mr. Nakamura yan. Yung brown na yan, tsaka yung puti. Maaaring silang dalawang pagparising ko. Yung tawag nitong, nalimutan ko yung bloodline nito. Ito, masili. Alam ko, itong puti na to. Pero ito, pangalan nun. Banggitin ko na lang ulit pag naalala ko. Yan, meron pa tayo. Yun, yung brown. Pag nakita niyo yung brown na yan, ano po yan, Lewis Open. Yun namang isang yung brown na yon, Mr. Nakamura po yun. And the rest po, yung mga iba, pinagpahinga ko po. Yan yung mga naging sitter doon sa Manila. Yan, may mga sensor dahil may lipad po yan mga yan. Ginawa ko lang sitter. Pero nung pinaanak po ng kaibigan ko, kababata ko sa Kamuning, ay dumulo raw. Good news, sabi niya. Yung mga naging anak, dumulo. Ayan, meron tayong dalawang Lewis Open dyan. Tapos meron din tayo rito hen na Lewis Open, pag-preparing po natin. Ayan, o. Ayan. Ito, ano ito? Jansen Relax. Pinagpahinga ko. Nabili ko po ito sa Manila. Mismong doon sa original na nagkaroon ng Jansen Relax, yung galing po yan. Pero may katandaan na. Pero nakuhanan ko siya ng isang anak, yung isa reject, yung isa maganda kulay niya. Yan po sila, yung dito na dito. Yan, may Jansen pa tayo. Yan, Jansen, o. Ang kanyang ban. So ngayon, papakita ko po sa inyo yung ating mga ginagawang plier. Ngayon pong araw na to, yung pagpalabas ko sa kanila, ewan ko kung anong mangyayari. Pero gusto ko po sana patandain pa ng konti, pero yung mga kasamahan ko lumilipad na po yung kanila sa akin kasi tinatatagal ko kasi wala nga po akong plier, walang aalalay sa kanila.
sila magiging unang player. Yan. Yan po sila. Yan yung mga anak nung mga dati kong kalapate. Saka yung mga GMT. Yan. Ano? Pipitik ba kayo o babalikan nyo ko? Balikan nyo ko para meron na akong player. Para naman matuwa ang nagpapakain sa inyo. Si Kuya Toy Bits. Yan po sila. Madadagdagan po yan pang second class. Ibang sing-sing naman. Gagawin natin north and south. Yan ang kanilang mga trapdoor. Yan, naka-open na po yung double door natin. Sinuksan ko mamaya. Nakasara pa yun dun sa may... Yung kulay puti na yun po, nakasara pa. Pag binuksan ko yun, either pumasok sila sa trapdoor or lumabas sila rito sa double door. Bahala na po. At matagal na po sila nagbi-viewing eh. Pero alas 3 pa lang ng hapon. Yung konti siguro. Yung oras ng pagkain nila para hindi sila pumitik. Ayan po yung kabuuan ng ating loop. Hindi pa po napipinturahan pero halos 90% tapos na. Ito po yung ating abangan taas. Yan. Yan. Ito ang ginagawa po natin. Araw-araw po dito. Yan. Mag-asikaso ng kalapati. Loopman sa Japan. Owner na sa Pilipinas. Loopman pa. Total, konti pa lang naman nila siguro. Pag medyo dumami sila, napadami ko na po itong mga Japan natin, kukuha na rin po ako ng kasama ko kasi medyo mahirap. Nag-iisa po dito sa pag-aalaga ng kalapate. Akit po tayo sa taas. Ito po, dinikit ko yung ating mga memorabilia na galing sa Japan. Kagaya nito, yung ating mga schedule ng karera ng mga ginuhit-guhitan ng aking amo. Yan. Kita nyo po, yan lang ang lap naman na nililipad sa Japan. Yan. Kita nyo po yan. Yun. Dito. Last lap. Yan. Ito yung unang kalendaryo na naibigay sa akin noong 2014. Ito naman mismong galing dun sa may kung sino may-ari nito. Tapos yan, pinirmahan niya. Yan, signature niya. Yan po yung owner. Ito po yung pangalan ng kalapate. Yan. Netherlands po ata yan. Mismong owner, 2014, ito naman po yung calendar natin ng 2015. Dinikit ko na rin po rito. 15, 2016. Kaya po meron tayong mga kalendaryo rito, pero inalis ko na po yung kasi more on mga nag-champion dyan, galing po sa amin yung mga breeder. Yan, ni Mr. Hayashi. Yan. Meron nga pong isang season nila rito, halos 9 na kalapate. Galing po sa amin yung bloodline na yan, 2019, 2020, 2021. Yun. Mamaya, papakawalan na natin itong mga to. Yan, mga breeder natin. Init. So hanggang dito na lang mga kalapatids, at susunod mag-update na naman po tayo para dito sa kaganapan dito sa ating loop dito sa probinsya mga kalapatids. Andito po tayo ngayon sa 3rd floor sa viewing. So sana po huwag kayo magsawang tumangkilik sa YouTube channel ko po, at pag-share na lang po sa ating mga kapwa mahilig sa kalapate para naman po madagdagan pong nanonood po kay Kuya Toy Bits, para naman po ma-share ko po sa iba yung
ating kaalaman sa pagkakalapate. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Like, share, and subscribe po para kay Kuya Toy Vince. Salamat po. Arigato. Bye.